Hallelujah. Today is a special day for all the fathers of Word of Hope, Novaliches. At kung tatay at katabi mo, batiin mo siya ng Happy Father's Day. Okay? Now, mamaya po kayo ay pagpipray. Pero gusto ko lang pong linawin sa mga nanay po na narito, day off ng mga tatay. Last May, kayo na. No? Hindi naman pwede kayo pa din ngayon. So, this is our day. So, like what I'm always telling, day off muna mga tatay ngayon. So, yung pagpaplansya, yung paglalaba, bukas na lang. No? Huwag muna ngayon. Okay? But kidding aside, we would like to thank God for all the lives of all the fathers of Word of Hope Novaliches. Matter of fact, this is the first service that I've attended to this Sunday. Ako po ay buong araw nasa Word of Hope Maine. And after this service, babalik ako sa Maine to preach again at their service. Sa 7 o'clock tsaka 9 o'clock service, tumawag lang ako. Phone patch. Tumawag ako sa ating church just to greet all the fathers. But this is the first time na itong Sunday na to ay personal po akong bumabati sa lahat ng ama ng tahanan na Happy Father's Day po sa inyo lahat. Amen? Palagpakan po natin ang mga tatay natin. Now, I want you to turn your Bibles in the book of Matthew because I need to be going. Matthew chapter 7, verse 9 up to verse 11. Matthew chapter 7, verse 9 up to verse 11. Let me just read this to you. Maiksi lamang po ito. Or what man is there among you who, if his son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will he give him a serpent? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him? May the Lord add His blessings upon reading of His word. You may now take your seats, please. The title of the message that I would like to share with you this Father's Day is simply Our Father. Now today is a day we honor fathers. Perhaps your father is with you this afternoon, or maybe you'll meet him after service. Maaaring magkakaroon kayo ng early dinner or movie watching or father and son or father and daughter spa or whatsoever. Hindi ko po alam what kind of celebration you're going to have. Maaaring ang iba ay tatawag sa mga tatay nila abroad. Yung iba magte-text, yung iba mag-i-Skype, magpa-Viber at kung ano-ano man. Yan po ang kainaman ng technology natin ngayon. Pwede nang magkita. Pwede naman po ang FaceTime, Pastor. Oh yeah. Kahit na ano pa ngayong gagawin, make this day a special day for your father. Now for some, marami ng Father's Day na sinelebrate yung ilan. Yung iba naman, nagsisimula pa lang sa tinatawag na pagiging ama. Some in here may have wonderful memories of their dad, while others remember a cold, callous, indifferent dad, or maybe even wicked and hurtful man. Maaaring yung iba, pagka Father's Day ay masaya. Yung iba naman, pag Father's Day, nalulungkot. Akala mong Biyernes Santo. Dahil pag naalala nila yung kanilang ama, medyo may inis. But here at Word of Hope, on Father's Day, we try to focus on good qualities of our dads. Pakisabi nga sa katabi, good qualities. So yung ano man po mga setbacks natin sa buhay ay atin po munang iligpit at pakinggan po natin ang salita ng Diyos patungkol po sa ating mga ama o patungkol sa ating pong ama. The facts are that none of us have perfect dads. Sino po sa inyo may perfect na tatay? Alam ko meron sa atin na best dad in the whole world para sa iyo. Kasi ganun din ang tingin ko sa tatay ko. Lahat tayo ang tingin natin sa ating mga ama, they are the best dad in the whole wide world. Pero alam mo kapatid, none of us dads are perfect. And even us here today who are dads, napakarami nating flaws pagdating sa ating mga buhay. But no matter how imperfect we may be today, this afternoon I want to take a look at the perfect Father that we have. Sino yung ating perfect Father? Our Heavenly Father. And my hopes are that dads would want to be more like Him, and that all of us would put our hope in our Heavenly Father. There are 5 roles that our Father fills. 5 roles na ginaganapan po ng ating Heavenly Father pagdating sa mga buhay natin. Number 1,
Our Father, He is our provider. Pakisabi sa katabi, provider. You know what? In early times, the man was the provider and the woman is the nurturer. And while culture has changed, some things, it is still fundamentally true. Kahit na napakaraming pagbabago pagdating sa ating pong kultura, sa ating pong panahon sa ngayon, hindi pa rin po pwedeng baguhin ang katotohanan, ang mga tatay ang provider. Amen ba, mga tatay? Bakit yung mga nanay? Every time that I'll be invited to do the wedding ceremony, sa weddings po, laging merong aras, yung coins. Yan ang paboritong parte ng mga babae. Yung kinakasal. Okay? Kasi, sa ating kinaugalian, yung aras binibigay sa babae. Lahat ng kayamanan sa babae. Parang masaya-masaya ka. But if you're going to look at the biblical perspective, pagdating sa biblical na perspektibo, yung pong aras ibinibigay sa lalaki. Bakit? Kasi yung kanyang pagtanggap ng aras ay pagtayo bilang pagtanggap ng responsibilidad to be the provider to his family. Just like God being the provider to His children. Pero yung aras na yon ay ibinibigay niya sa kamay ng kanyang asawa. Anong simbolo naman? Na yung asawa magiging good manager. Kung katabi mo yung asawa mong babae, sabi mo nga sa kanya, manager ka lang. Kagalit? Kagalit. Mamaya mag-usap tayo, ha? Manager. Okay? But the bottom line is this. Ikaw, bilang ama, ikaw at ako'y tinawag ng mga provider sa atin pong pamilya. Now, maganda yung sinabi ni Jesus in Matthew chapter 7. Granted, merong mga tatay na abusive. Granted, na may mga tatay na tinatawag ng mga malulupit, mga wicked or hurtful men. Pero generally speaking, ang isang ama o ang isang magulang, they would not think of depriving their children of their basic necessities in life. Kahit na po gaano kasama ang ating mga magulang o ang ating mga ama, hindi pa rin nila ipinagkakait sa atin yung tinatawag na ating pong mga immediate na pangangailangan. Earthly dads are sinners. Ang mga tatay po natin, sila po ay mga makasalanan. Tayo ng mga tatay, mga makasalanan. But most of us would provide for their children's need. Ang ganda ng contrast na binigay ni Jesus. Kung ang mga earthly father, gaano man tayo kasama, ay binibigay ang mabuti sa ating mga anak. Ang ganda na sinabi ni Jesus, hindi ba lalo't higit ang kayang ibigay sa atin ng ating amang nasa langit? It means that your God and my God can truly provide for us. Amen? Pakisabi sa iyong katabi, God will provide for you. Now, ang sabi ni Abraham, I like what Abraham said. In Genesis chapter 22 verse 14, sabi niya, the Lord will provide. Pakisabi sa katabi, the Lord will provide. Ulitin mo, hindi ka nakatingin sa katabi mo. The Lord will provide. Now, like a good father, He may not supply every single want in your life. Gusto ko lang maging maliwanag yan. Want o yung gusto mo. He may not supply every need in the way we think it should be provided. But He will surely take care of His children. Amen? Hindi man yung mga gusto mo ang ibigay sa iyo ng Panginoon. Hindi man yung paraan na gusto mong mangyari ang pagsagot sa iyo ng Diyos. Kapatid, nais kong gawing maliwanag sa iyo sa hapon na ito, na anuman ang pangangailangan mo, covered ka ng ating Panginoon. Anuman ang kakulangan mo, kayang ipagkaloob yan sa iyo ng ating Amang nasa langit. Amen? Our God is our provider. Pakisabi rin sa katabi mo, our God is our provider. Kaya alam mo kapatid, kung meron kang pangangailangan ngayon, sino po sa inyo may pangangailangan? Taso ang kamay. Total tayo lang naman po nandito. Ano? It's just between you, me, and, word of hope. All of us have needs. All of us are lacking something. Kung ikaw ay may pangangailangan, kapatid, bago ka maghanap ng mga pangalan ng taong lalapitan mo, makinig. Tumawag ka muna sa Panginoon. Amen?
Ang problema sa atin, pag meron tayong pangangailangan, anong una natin ginagawa? I-browse yung contacts. Sino ba bakit ako nabitan dito? Pwesto to, mukhang ano to. Hindi ako mabigo. Wala pong masama. Let me make that clear. Wala pong masama sa paglapit mo sa iyong kapwa. Lalo na kung alam mo lang may kakayanan siyang tulungan ka. Pero kapatid, bago ka pa lumapit sa tao, before you call a friend, before you text a friend, before you post a status, pati pangangailangan mo, yung status mo na. Malubha na yun. Before you do something like that, ang una mong kausapin ay ang ating amang nasa langit. Why? Makinig ka. Ang tao, kapag katutulungan ka, they can only do so much. May limitasyon ang kayang gawin ng tao upang tulungan tayo. Pero ang ating amang nasa langit, kapag tumawag ka sa Kanya, at kapag sinagot ka ng ating Ama, higit pa sa inasahan mo, higit pa sa pinanalangin mo, higit pa sa inisip mo, ang kayang ipagkaloob sa iyo ng ating Ama. Amen? Hallelujah! And you heard me saying this before. Narinig mo nang sinabi ko ito noon. Ang Diyos natin, kaya niyang humipo ng puso ng tao. Hindi ikaw yung ihipo ng puso ng tao para tulungan ka. Hindi ikaw ang gagawa ng paraan. Pag tinawag mo ang Diyos, siya mismo ang ihipo sa puso ng tao. Kaya niyang gumamit ng sirkumstansya, kaya niyang gumamit ng mga pagkakataon, kaya niyang gumamit ng tao at makinig ka. Kaya niyang gumamit maging ng kaaway mo upang patunayan sa iyo na lahat ng bagay ay kaya niyang gawin. Takbuhin lang ang iyong pangangailangan. Hallelujah! Our Father, He is our provider. The second thing that I would like you to see when it comes to our Father, He is our disciplinarian. Pastor, it's not a good word. It's not really a good word. Maaaring nung sinabi kong disciplinarian, gumanon yung mukha mo, parang layo ng connect, Pastor. But really, maaaring iba sa atin, kaya tayo medyo disciplinarian? May malaking tanong, disciplinarian? Eh siguro meron kang masamang experience sa iyong ama. Baka ang iyong ama ay talagang laging kamay na bakal. Laging ang mga linya ay parang pang FPJ. Nakakilala ka ba ng tatay na gano'n? Parang mga linya ni FPJ pag kinakausap yung anak. Bukas, di ka nasisikatan ng araw. Tuminom ka. I don't know if you had a father like that. Nasaan ang tatay? Mabuti naman. Pero lagi nila akong binibiro. Alam nyo, sabi nila sa akin, kaya daw po tumigas ang katawan ko, kakabugbog ng tatay ko. Father's Day din. Naka-video man to, paki-edit ha. Definitely, pag naririnig natin yung salitang discipline, eh hindi natin madaling tanggapin yan. Dahil yung iba sa atin, pag naalala yung discipline, naku, naalala yung takot sa tatay. Or, ang iba naman sa atin talagang matigas ang ulo. Ayaw ng salitang disiplina at ayaw pag-usapan ang bagay na iyan. Pero nais ko maintindihan mo, hindi mo pwedeng alisin ang katotohanan pag pinag-uusapan ng tatay natin, ang Heavenly Father natin. Understand that our Father disciplines. Ang Ama nating nasa langit ay dinidisiplina ang bawat isa sa atin. Amen? In the book of Hebrews, ito'y magandang larawan kung paano dinidisiplina ng Diyos ang kanyang mga anak. Sabi dito, merong pagkakataon na ang church ay persecuted. Pero ang sabi ng writer of Hebrews, tanggapin ito yung mga sufferings bilang pagtutuwid, bilang disiplina na ginagawa ng Panginoon. Now, that may seem strange for each and every one of us. But God uses various things to not only punish wrongdoing, but to prevent wrongdoing and to educate His children in the way they should walk. Kapatid, pag dinidisiplina tayo ng Panginoon, hindi lang lagi tayong pinagagalitan. Hindi lang tayo dahil pinarurusahan. Ang discipline ng Panginoon ay ginagawa niya rin upang huwag kang magkamali. Amen? At upang malaman mo at malaman ko ang dapat nating gawin sa ating pong pag-akbang sa ating mga buhay. He is, listen, in the process is training us.
Pakisabi sa katabi mo, tinitrain ka lang ni Lord. Now, I want you to reflect upon your own life this afternoon. Anong trials ang pinagdadaanan mo? Alam ba, kapatid, na maaring yan ay ginagamit ng Panginoon upang lalo kang mag-mature. Oh, that's the word. The real purpose why God is allowing sufferings, trials, and discipline to come upon our lives ay para lumago tayo spiritually. Pakisabi sa katabi mo para mag-mature ka. Ulitin mo. Alam niyo, ba't pag ganyan ng mga topic, medyo umi-snap ka pa. Kung sinabi mag-mature ko. Really, that's what the Bible tells us. If God is disciplining us, nais niya lamang tayo na lumago. Anong sabi ni John MacArthur Jr.? He explains the meaning of the word discipline. The word is a broad term, signifying whatever parents and teachers do to train, correct, cultivate, and educate children in order to help them develop and mature as they ought. God uses hardship and affliction as a means of discipline, a means of training His children, of helping them mature in their spiritual lives. Sabi ng Book of Hebrews, ang discipline ay senyales na ikaw ay totoong anak. Mapapansin mo sa pamilya, pag hindi naman ikaw anak talaga, hindi ka naman pinakikialaman. Kunwari, pinsan mo. Yung pinsan mong na mahilig makikain sa inyo. At yung pinsan mong pagka, bukod sa makikain, maki-wifi pa. Ikaw na may-ari, hindi ka makakunik. Nakarelate ba? Nakabukas ang TV, nakabukas ang... Ba? Pagka hindi mo talaga anak, hindi mo magawang... Ay, mga Pilipino maingat dun eh. Ba? Nakikita niyo yung picture? Hindi mo mapagsabihan. Bakit? Hindi mo anak eh. Pero subukan mo anak mo yun. Ha? Subukan mo anak mo. Yung anak mong nag-tablet, nakabukas yung TV, background music niya yung TV. Tapos naka-ventilador, naka-aircon. Tapos nakataas ang paa, pakain-kain lang. Tapos ikaw talaga kung kaskasin mo yung sahig, di ba? Tapos siya, relax na relax. Dahil sa totoo mong anak siya, anong gagawin mo? Pwede mo magsabihan. Anak mo eh. Pagdating sa atin, biblically speaking, spiritually speaking, huwag kang nagagalit kay Lord pag dinidisiplina ka. Amen? Huwag kang nagtatampo. Ibig sabihin, anak kang totoo. Amen? Hindi ka kolorum. Hindi ka hunyango. Alam mo yung hunyango, di ba? Pag Christian ang kasama, Christian. Pag hindi Christian, hindi rin Christian. Kapag ikaw ay dinidisiplina ng Panginoon at ako ay dinidisiplina ng Panginoon, magalak tayo. Ibig sabihin, genuine ka nga, original kang anak o kabilang sa pamilya ng Panginoon. Now, I want you to read this and I want you to put this in your heart. As we should be glad that our dads kept us in line and taught us right from wrong, even when it was painful, we should rejoice that our Heavenly Father would treat us as sons and daughters, disciplining us so that we might grow in Him. Mga tatay natin, di ba, kapag tayo pinagagalitan, dinidisiplina tayo, umihirit ka ba? Hindi Hindi ko lang alam sa panahon ngayon, ang mga anak ngayon sumasagot na eh. But during my time, pagka pinagsabihan ka ng tatay mo, parang militar. Obey first before you complain. Kung tayo po yung nasisiyahan, pag tinuturuan tayo ng ating mga magulang, lalo't higit na tayo dapat na masiyahan kapag tayo ay binabago at tinutuwi ng ating amang nasa langit. Now, ang sabi po ni Dr. John MacArthur Jr., ang sabi niya, God has three purposes of discipline. First is punishment. Second is prevention. And last is education. Anong example niya? Natatanda mo si Apostol Pablo? According to the scholars, the Apostle Paul is the greatest, and I would say that it is, the greatest apostle and missionary
who had ever lived on this earth. Kaya nga nakarating ang message of the gospel sa Asia because of Paul. He is a mighty preacher, a mighty apostle. The Lord had allowed him to experience yung thorn in the flesh. Sabi ng Bible, may sakit si Pablo na tinatawag na thorn in the flesh. Hindi malaman kung katarata ba, hindi malaman kung dahil keloidal si Pablo o nahirapan siya maglakad. Basta ang sabi lang, thorn in the flesh. Ano yung dahilan bakit hinayaan ng Diyos na madisiplina si Pablo sa pamagitan nun? Para ano? Para hindi magyabang si Pablo. Para maunawaan ni Pablo na ang kanyang husay, ang kanyang accomplishment, hindi dahil sa kanyang kagagawan, kundi dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. Remember Job? Si Job, na close kay Lord, hinayaan ng Panginoon na si Job ay magkaroon ng pagsubok sa buhay. Hindi bilang punishment, hindi rin dahil para itong si Job ay ma-prevent. Upang turuan si Job, to educate Job, na tignan ng kanyang Diyos, na personal God at Diyos na talagang malapit para sa kanya. Anong sabi ni Job? In the last chapter of the book of Job, I know that you are God, and none of your plans can be thwarted. Nakinig ka, kapatid. God can use even the most painful of situations to teach us things we might never have listened to Him about when we were all comfortable. Aminin mo matindi, tanggapin mo matindi. May mga pagkakataon sa buhay natin na kapag all is well, wala ka talagang matutunan sa Panginoon. Di ba pag punong-puno ka ng biyaya, ang sarap kaya kumanta. Oh, I love you always. May facial expression ka ba? Talaga naman yung taas ng kamay mo, talaga, kulang na tama, amoy katabi mo. Bless na bless. Pero let me just make this clear. Pag ganyan ang buhay, madalas natitake for granted natin ang mga halagang lessons ng buhay. Pero makinig ka. Pag may mga problema tayo, pag may pagsubok, nagiging matalas ang tenga mo sa salita ng Diyos. Nagiging bukas ang mata mo sa pagbabasa ng Bible. Pag may pagsubok tayo, tsaka tayo intense mag-pray. Pansin mo yun? In those times, God is growing us spiritually. In those times, tinitrain ka ng Panginoon na humakbang ng panibagong level sa iyong pananampalataya sa ating Diyos. Kapatid, walang masama pag punong-puno ka ng pagpapala. Pero huwag kang nagtatampo sa Panginoon pag meron kang pagsubok. Amen? Magpasalamat tayo sa Diyos. Bakit? Hindi pa siya tapos sa bawat isa sa atin. At magpasalamat ka sa Panginoon. Bakit? Dahil sa kabila ng lahat ng pagsubok na ating pinagdadaanan, lagi pa rin may available na kahabagan ang ating Amang nasa langit sa bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah! Pakisabi sa iyong katabi, huwag ka matampuin. Understand that our Father disciplines us. God's ultimate goal is that we would become more like Him in our character. Thirdly, let me move on. Our Father, He is our security. Now, narinig mo na ba yung kasabihan ng mga bata? My dad can beat up your dad. Narinig mo na yan? Sabi ng bata, last tatay ko. Yung tatay ko, bubugin tatay mo. I don't know if you ever heard that. You know, I have this opportunity to bring my son to school for the first time. Papasok na siya sa school. Eh sa pila, meron parang bully-bully. Meron batang malaki talaga. Ang tinanong ko, ilang taon na, ayoko maniwala. Sabi niya, 3 years old. Dito, laki mo. Anak niya. Anak, sa pila, ginaganon niya. Kaya sabi ng anak ko, sabi niya, yung papa ko, macho man yun. Papa ko, bubugbugin papa mo.
medyo naman ko yung anak ko. Ako, nakakita ko yung tatay. 6-footer. Alam niyo, kagandahan lang. Pag kilala kang pastor, mainam eh. Mahabag sila sa'yo. Nung paglapit ng tatay, Pastor, magandang umaga po. Oy, good morning. Oh. Ang laki-laki po ng anak niyo. Pero, talaga, no? Pagdating sa mga anak, ang tingin sa mga tatay nila, pinakamagaling, pinakamahusay, pinakamalakas, pinakamacho. Para bang ang mga linya mo, para mga Superman. Yun lang ang mga peg mo. Kapag wow, ako yun. Bakit sila ganun? Ano ang kanilang nakikita? It's all about security. Ang tingin nila sa mga tatay, protector, taga-ingat. Okay? Seguridad ang kanilang nararanasan pagdating sa kanilang mga ama. Now, pagdating sa ating pong Heavenly Father, I want you to understand that our God is our protector. Pakisabi sa iyo katabi, our God is our protector. You know what? I have made a word search in the New International Version. Pagdating sa Book of Psalms, 16 times sinabi ng Bible na God is our fortress. Siya yung ating tinatakbuhan. Siya yung ating matayog na muog. Anong ibig sabihin nito, kapatid? God is a safe haven to run to when you feel insecure and afraid. Pag ikaw ay natatakot sa matinding pagsubok na pinagdadaanan mo ngayon, pag ikaw ay labis na nag-aalala, huwag kung kani-kanino ka tumatakbo. Huwag kung kani-kanino ka tumatawag. Huwag kung kani-kanino ka nag-tweet. May nag-tweet. Huwag kung kani-kanino ka nagko-call. When you're facing tough trials in life and you don't know what to do, you run towards your Heavenly Father. Amen? Anong sabi ng Bible? Ang ating Ama, kailanman hindi siya nagsara ng kanyang kamay sa bawat isa sa atin. At walang lalapit sa Diyos na kanyang itinataboy. Amen? Pakisabi nga sa katabi mo, lumapit ka sa Diyos. We should find security in the fact that nothing happens to us that doesn't first pass through His hands. Tandaan mo, kapatid, ang nangyayari sa ating mga buhay ay batid ng ating Panginoon. And what passes through His hands is meant by God for our good, not for our destruction. Si Job, hinayaan ng Panginoon na tumaan sa pagsubok, pero iningatan pa rin siya ng Panginoon. Anong sabi ni Lord pagdating kay Satan? Gawin mo lahat, wag mo lang patayin. May protection pa din. Si Peter, miraculously, iniligtas ng Diyos sa pagkakakulong. Si Pedro, nakakulong, tulog ng tulog. Wala nga namang gagawin sa bilangguan. The church had been praying for him. Nung dininig ng Panginoon, may nagpakita kay Peter. An angel of the Lord appeared to Peter and said, "Hey, Peter, get up." Literally, tumatagos si Pedro sa selda. At nakadating siya doon sa mga taga-church. Etong mga taga-church, kumatok si Pedro. Hindi ko alam kung may code pa yung to. Katuk-tuk, tututuk, tuk, tuk, tuk. Version ko po yun. Huwag mong isipin. Huwag mong basahin. Huwag mong hanapin natin yun. Nung nakita nila na nung una ayaw nilang lapitan. Ano sinasabi nila? Imposible! Nakakulong eh. Yung problema, nag-pray sila, di ba? Nung sinagot yung prayer, nagtaka. Iniligtas ng Panginoon si Pedro. Sino pa? Si Paul. Even Paul himself had been protected by God. So nung sinasabi ko sa iyo, kapatid, sa buhay mo at sa buhay ko, tama lang na ipag-pray mo na ingatan ka ng Panginoon. Amen? Huwag yun ang kapag kababiyahe ka, pupunta ka sa malayo, huwag mong sasabihin na, bahala na si Lord. Kung kukunin, di kunin. Kung hindi, di hindi. Ako ba? Labo? Kung oras ko na. Kung hindi pa, di hindi. Now, you can pray to God
for you to be protected. Amen? Alam mo ba kapatid, hindi lang pisikal ang kayang proteksyonan sa iyo ng Panginoon. Maging ang gawa ng kaaway ay kaya kang proteksyonan ng Diyos laban sa gawa ng Diablo. Amen? There are many things na nais na gawin ng Diablo upang pabagsakin ka. Ngunit salamat sa Panginoon. Dahil ang sabi ng Biblia, higit ang kapangyarihang sumasa atin sa anumang kapangyarihan ng mundong ito. Ikaw at ako ay kayang ingatan ng ating Amang nasa langit. Hallelujah! And I have good news for you. God offers protection and security for you more than our earthly father can offer. Anong protection niyo? Protection para sa iyong kaluluwa. Remember, brothers and sisters, that when God said He loved us, hindi niya sinulat yung I love you sa ulap o sa tubig. He sent His one and only Son to die on the cross of Calvary, to live and to be raised from the grave after 3 days. Para ano? Para ikaw at ako, imbis na impyerno ang punta natin, ay ingatan ng Panginoon ang ating mga kaluluwa. Nung kinilala mo si Jesus bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas, hindi na impyerno ang tahanan mo. Narinig mo? Nung tinanggap mo si Jesus, ikaw at ako, ang totoong bahay natin ay sa tahanang inihanda ng Panginoon na tinatawag na kalangitan. Amen? And by doing that, God had demonstrated to us na hindi lang dito sa mundong ito, sagot ni Lord ang kanyang mga anak, hanggang sa mga buhay, bukas, at hanggang sa magpakailan paman. Hanggang sa forever, sagot ka ng ating Amang nasa langit. Amen? God's protection is not just here on this earth, but His protection is upon our souls, even in eternity. Fourthly, basta may lakad ang bilis. Number 4, our Father, He is our personal God. I think PowerPoint didn't say that. He is our personal God. Now, let me give you a background of this. Why did I say this? Israel had a problem with wanting to be like nations around them. Ang bayang Israel, ginger, ingitero. Gusto nila nakatulad sila ng ibang bansa. Gusto nila marami ding Diyos. Dahil sa kanilang kagustuhan maging katulad ng ibang bansa, nagkaroon sila ng problema na tinatawag na idolatry. Marami na silang sinasamba. May Diyos ng araw, Diyos ng lupa, Diyos ng tubig, Diyos ng hangin. At lahat ng Diyos. May Diyos ng pag-ibig, may Diyos ng buhok, may Diyos ng kuko. Alam mo, pag nag-aaral ka ng world religion, you will get to know there are lots of gods. Yan ang kanilang naging problema. Winaringan na sila ng Panginoon sa Isaiah 44:8. Gayon din sa Jeremiah. Ang sabi ng Panginoon, never put your trust on idols. Never put your trust and your faith sa mga idols made out of stone and of chiseled wood. Dahil wala silang pwedeng gawing mabuti para sa inyo. Now, ang Diyos mo at ang Diyos ko, mga kapatid, is God not made of wood or chiseled stone. Ang Diyos natin ay Diyos na buhay. Amen? And He is able to have a relationship with you. Nais ng Diyos, nais ng ating Amang nasa langit, na Siya ay iyong makilala sa iyong buhay. Alam mo, ang mga idols, no? O yung mga tinatawag na made of stone and chiseled wood, they cannot give counsel. Kahit nakausapin mo ng kausapin yun, hindi ka nung kakausapin in return. Nakuha mo? Alam mo, I'm not really here to hurt you. Wala po akong gustong gawin na saktan ka. Dahil yan po ang kinagisna natin eh. But the Bible tells us that they cannot do anything pagdating sa mga bagay na yan. Pag tinanong mo, ano po bang gagawin ko? Sasagot, no. Pag sumagot yun, baka tumakbo ka pa. They cannot give counsel. They cannot do anything. Yan ang warning ng Panginoon. Never put your trust in them.
Ano yung gusto kong larawang makita mo? Unlike the impersonal idols of the nation of Israel and a lot of people today, God is a very personal God. Amen? Now, bakit ko po sinabing personal? Si Lord kilala ka. Pakisabi nga sa iyong katabi, kilala ka ni Lord. Kung dito hindi kita kilala, at kung dito mahilig ka doon sa upuang nasa Karimlan, alam niyo nasa Karimlan? Nandun sa madilim na parte. At maaaring hindi ka kilala, wala nakakakilala sa iyo, ang Panginoon kilala ka. Anong sabi ng Bible? Bilang ng Diyos ang dami ng ating mga buhok. Ang dami ng mga buhok natin at kakulangan ng buhok natin. Now, sa mga katulad ko sa association namin, meron kaming club, don't mess up with us. Alam ng Lord kung gaano kahaba yan. Ganon ka-personal ang ating Panginoon. Anong sabi ng Bible? Kung ang Lord nagagawa niyang pangalagaan, maging ang mga ibon, maging ang mga halaman sa parang, higit ang pag-ibig at pangangalaga ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? The Bible tells us in Jeremiah, wala ka pa sa sinapupunan ng iyong ina, kilala ka na ng Panginoon. And Jeremiah also tells us that He has plans. He has plans. Personal plans to prosper us and not to harm us. Plans to give us hope and a future. Our God, our Father, is personal. Pakisabi sa katabi, our God is a personal God. Kaya nga kapag ikaw ay nananalangin, pwede mong tawagin ang ating Diyos na iyong Ama. He knows everything about your life, whether you want Him to or not. At kung bibigyan mo siya ng oportunidad, kayang kang baguhin ng ating Amang nasa langit. Alam mo si Lord, pag tinanong mo siya, ang iyong Amang nasa langit, pag tinanong mo siya kung anong iyong gagawin sa buhay, He will speak to you. Amen? Lahat tayo may experience na tayo, na hindi mo alam kung anong gagawin mo. But then all of a sudden, as you call upon our Father, He gives us direction in life. Amen? Ang Ama nating nasa langit ay Diyos na hindi mo kailangang iligtas pag nasusunog ang bahay mo. Halika nga dito. Susunog na. It's not like that. You know what I like about our God? He is a living God. Buhay siyang Diyos. At hindi ikaw ang magliligtas sa Kanya. Siya ang magliligtas sa iyo mula sa kamay ng dyablo. Siya ang magliligtas sa iyo mula sa apoy ng impyerno. Ang Ama mo at ang Ama ko ay Ama nating nasa langit na sadyang makapangyarihan. Na lahat ng bagay sa Kanya ay posible. Ang Ama na kayang baguhin ang ating pong mga hakbangin sa buhay. Amen? Ang isabi sa iyong katabi, hallelujah. Our God is a personal God. Amen. Last but not the least, our Father, He is our ever-present Father. Not only it is good to know that God is personal, but it is good to know that He is always present. Now, in a world where so many fathers are characterized as absentee dads, it is encouraging to know that our Heavenly Father is always present. Di ko alam kung makaka-relate ka dito. Siguro, may experience ka na first mong pagpasok sa school, wala tatay mo. Una mong recital sa school, wala tatay mo. Absent. Unang may sumapak sa'yo, wala tatay mo. Unang mga bagay sa buhay mo, wala tatay mo. May peer pressure, inaalok ka ng drugs, kailangan mo ng kausap, ala tatay mo. Nagkaka-crush ka na, ala tatay mo. Hindi mo tuloy malaman paano naliligaw ba. Ala, ang tawag doon, absentee father. Alam mo lang na may tatay ka, pero parang hindi mo maramdaman. Ay, magparamdam ka. Absentee. Now, ang ating mundo ngayon, maraming absentee father. Yung tila baga walang attachment
Walang personal attachment sa kanyang mga anak. Kung ating mundo'y ganyan, hindi ang ating amang nasa langit. Now, the Bible tells us, at sabi ng Deuteronomy 4:7, sabi ni Moses, what other nation is so great as to have their gods near them, the way the Lord our God is near us whenever we pray to Him? Sabi ni Moses, sino ang Diyos na katulad ng Diyos natin? Na napakalapit sa atin, na pag tumatawag tayo ay laging nasa atin. There is no God, other God like our God. Pakisabi nga sa katabi mo, walang katulad ng ating Ama. We are always being invited to approach the throne of grace. And the Bible tells us in Hebrews 13:5, He made the promise that never I will leave you nor forsake you. It is good to know that unlike so many absentee dads, God will never walk out on you. Alam mo, kailangan kapatid, hindi ka tatalikuran ng ating Ama. Have you ever failed in life? Sa atin na mga nag-fail sa buhay, sa lahat sa atin na may mga failure, masakit minsan kapag yung mismong mahal mo sa buhay o mismong ama mo ay hindi matanggap na nag-fail ka. Minsan pag nag-fail ka, natalo ka kunwari sa competition, kanino ka na ka ba? Ang hina mo naman, kaninong jeans ang kinuha mo? Tatanong pa ng jeans? Alam mo yun, yung para bang minimenos ka ng tatay mo. I don't know if you've ever experienced that. But there are dads like those. Nagagawa pang hiyain yung kanilang mga anak sa napakaraming tao. Para lang patunayang mahina yung kanilang anak. At maraming tatay, pag na-fail mo sila, they'll turn cold on you. Malamig na sila, di mo na makausap. Sa tuwing may hihiriting ka, wala, busy ako. Sa tuwing lalapitan mo, ano yun? Tila baga ang kanilang mga likuran, ang kanilang mga buhay, kumalikod na sa iyo. Kapatid, hindi ganyan ang ating Amang nasa langit. Bakit ko sinasabi yan? Dahil ang sabi ng Biblia, kahit gaano mang karaming beses na ikaw at ako ay bumagsak, na ikaw at ako ay tila baga napahiya sa mga attempts natin ng pagtatagumpay sa buhay. Ang sabi ng Bible, kung gaano karami kang beses na bumagsak, ganong karaming beses ka din kayang itayo at itatayo ng ating Amang nasa langit. Hallelujah! And listen, you may be a sinful person in this room today. And you might be telling me, Pastor, you know what? Napakamakasalanan ko. Ang daming bagay na ginawa ko laban sa kalooban ng Panginoon. Ang dami kong ginawa na paglamig at paglayo sa Diyos. Ako'y tinalikuran na ng Panginoon. Oh no, that's not true. That's the lie that comes from the devil. Bakit kapatid? Anong sabi ba ng Bible, Romans chapter 8? Wala ni anumang bagay ang pwedeng magpahiwalay sa iyo sa pag-ibig ng ating Amang nasa langit. Kahit na ang pinakamatinding kasalanan ay hindi pwedeng ilayo ka sa mapagmahal nating Ama. Amen? Hallelujah! Our God will always love you no matter what happens. You are always welcome in His arms. At lagi siyang naroroon para sa iyo at para sa akin. Kapatid, given, ikaw at ako, laging magkakaroon ng problema. Given na yan. Sabi mo nga sa katabi mo, given yun. Hindi porke Christian ka, wala ka ng problema. Hindi, oy. Lahat tayo magkakaproblema pa rin. In one way or the other. Pero isa lang ang kagandahan pag ikaw ay anak ng Diyos. Sa buhay na may pagsubok, hindi ka lumalakad ng nag-iisa. Amen? Talikuran ka man ng tinatawag mong mga barkada mo, talikuran ka man ng pinakamalalapit na tao sa iyo, talikuran ka man maging ng tinatawag mong BFF, sarkang dikit, kantado, whatsoever. Umalis man sila sa iyo. Anong sabi ng Bible? He will never leave you. He will never ever forsake you. Ang Diyos, hindi lang siya kasama mo, o hindi lang kasama mo ang Panginoon pag masaya ka. Kapatid, lalo't higit,
sa panahon na matinding pagsubok ng buhay mo, mas lalong napakalapit sa iyo ng Panginoon upang palakasin ang loob mo, upang sabihin sa iyo kaya mo ang iyong inaharap, upang paalalahanan ka na siya'y ama mo na kailanman ay hindi ka iiwanan. Amen? And listen to me, brothers and sisters. I like what the Bible tells us. What does the Bible tell us? Sa anumang battles ng buhay mo, sabi ng Diyos kay Joshua, I will go before you. Mauuna na ako sa iyo. Nauna na ako sa iyo. Anong ibig sabihin? Pag may harapin kang pagsubok, huwag kang matakot. Sabi nga sa katabi mo, huwag kang matakot. Si Lord hindi natataranta. Tanda mo yan. Pag may problema ka, hindi natataranta si Lord. Na kunwari nagpa-check up ka. First time na nagpa-check up ka, nung nakita resulta, malala. Hindi nasa langit si Lord at sasabihin, di ko nakita yun ah. Na-miss ko yun. Oh no, God is not like that. Pag matindi pagsubok mo, hindi nanginginig si Lord na anong gagawin natin. No. It's not like that. Sinabi ng Panginoon na, I will go before you. I will fight for you. Pagdating kay Joshua. Ano man ang pagdaanan ng buhay mo, kahit na napakalaki pa ng pagsubok mo, huwag kang matakot. Bakit? Kung nauna ng lakaran ng Panginoon ang pagsubok ng buhay mo, ibig sabihin, tiyak na siya ay magbibigay sa iyo ng katagumpayan sa anumang pagsubok na yan na iyong kakaharapin sa iyong buhay. Kapatid, pag nauna na ang Panginoon, victory is always sure. The blessings is always there. Ganyan ang ating Panginoon. Kailanman na hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo kailanman pababayaan. Pakisabi sa katabi mo, sagot ka ni Lord. Balikan mo siya, huwag kang kabahan. In conclusion, we barely touch the surface of who our Father is. But we know that He is our perfect Father. The great thing is that He is the Father who is available to you. At nais ka niya na mapabilang sa kanyang tahanan, sa kanyang pamilya. At sa bawat tatay po na narito, I would like to leave this admonition to you. Paalala sa bawat ama. As dad in here today, I challenge you to be a provider for our family, to protect them to the best of your ability, to discipline our children, training them to be godly kids, to be personally involved in the details of their life, and to fight against our own atheism. They need us there. To close this message, let me just share with you this story. There was this judge who was about to make a decision to hang a young man. Ang young man na ito ay anak ng mahusay na huwes na nagsulat ng aklat na The Law of Trust. Sabi ng judge sa batang ito, sa kabataan ito, do you know what will happen to you if I will decide for you to be hanged today? Sabi ng lalaki, sabi ng bata, I don't care at all. Sabi ng judge, do you know who your father is? He is a good lawyer, a good judge, a good man. Alam niyo ang sagot ng anak? Ang sagot ng lalaki, yung binatilyo, yes, in your eyes, he is a good lawyer, he is a good man, he is a good judge. But in my eyes, he had never been a good father. When I was frustrated in life and had come to his office, I asked him, Father, can you help me? My dad told me, I must finish this book, young boy. Don't disturb me. He turned his back away from me. When I was bullied in school, didn't know what to do, I ran to my father and I asked him, Dad, can you please help me? But my father said, this book must be finished. He turned his back away from me once again. So if you're looking at my dad as a good man, as a good lawyer, and a good judge, for me, he has never been a good father. That's the reason why I must be hanged today. Alam niyo ang sabi ng judge? Yes, the book was finished.
but he lost his son. Mga tatay na narito, there are so many activities in our lives na dapat nating gawin. But may we never have an excuse when it comes to spending time with our children. Kaya matanda na ang anak mo, kaya napakabata pa ng anak mo. Hanggat sila ay kaya nating hawakan, bigyan natin ang ating mga sarili ng pagkakataon na magkaroon ng positibong impact sa kanilang mga buhay. Mga tatay, ikaw at ako, tayo ang unang bayani ng ating mga anak. Lalo na pag lalaki ang anak mo, ang sasabihin, gusto ko maging katulad ng tatay ko. Ano man ang itsura mo, ano man ang itsura natin, gusto tayo maging katulad ng mga anak natin. Sila ang ating number one fan. Masarap ang pakiramdam kapag naririnig sa mga bata ang ganyan. Ngunit, may kasama itong responsibilidad. Ano yung responsibilidad? Kung nais nilang maging katulad natin, naway maging panalangin natin na mas lalo tayong maging katulad ng ating amang nasa langit. Amen? Let the glory of God be seen upon our life. Sa ating mga pananalita, sa ating pagkilos at sa lahat ng ating gawa. Nawa, every time that our children will be looking at us, they will surely see na ikaw ay totoo ngang pinanahanan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Let's all bow our heads and let us pray. Our gracious God and Heavenly Father, this afternoon we would like to thank you for giving us this time, for giving us this moment that we have listened to your word. Father, it is my prayer that you would speak to us. Patuloy mo po kami kausapin, patuloy mo pong baguhin ang aming mga buhay. And beyond the preaching from this microphone, I pray that you would deal with us individually. Habang ang lahat ng uli na kayo ko at matay na kapikil. Sa hapon na ito, kapatid, I don't want you to miss this opportunity na pwede kang lumapit at mapabilang sa pamilya ng Diyos. Matawag na anak ng Diyos. Ang hakbang na yan ay hakbang ng pagtanggap kay Jesus. Sabi ng salita ng Diyos, if you will receive Jesus, then you have the right to become children of God, a child of God. At kung sa hapon na ito, sinasabi mo, Pastor, nais kong mapabilang sa pamilya ng Diyos. Nais kong tawaging anak ng Diyos. Nais kong ibigay ang aking puso, ang aking buhay kay Jesus. Tanggapin siya bilang aking Panginoon sariling tagapagligtas. Habang alam ng uli na kayo ko ba matay nakapikit, pakitaas mo lamang iyong kamay. At sasama kitang manalangin. Meron po ba sa 3 o'clock service? Salamat po sa kamay niya. Meron pa po ba? Na kanya itataas ang kanyang kamay at sasabihin niya, Pastor, I need Jesus. I want to give my heart and my life to Jesus. Salamat po sa kamay niya. Mahal ka ng ating Panginoon. Meron pa po ba? Even if you're at Cinema 6 and you would like to give your heart and your life to Jesus, today is that wonderful day. Kapatid, sabi ng salita ng Diyos, pag narinig mo ang kanyang tinig sa araw na ito, huwag mong patigasin ang iyong puso. Dahil ngayon ang araw ng iyong kaligtasan. I would like to give an emphasis na hindi aksidente na napunta ka sa lugar na ito. God had made this day, this time possible, so that once again you can experience the love of God in your life. If that is you, I want your hand to be raised and I would like to pray with you. Let's all stand together. Hallelujah. Sa mga kapatid po natin na nagsipagtaas ng kanilang mga kamay, I know, it has always been tough na aminin na kailangan mo si Jesus. Pero kapatid, nais kita i-congratulate. Bakit? Naging matapang ka. At naging tama ang pagpapasya mo. At kung ikaw ang nagtaas ng iyong kamay at nais mong sabihin talaga na kailangan mo si Jesus, lumabas ka sa iyong upuan, pumunta ka dito sa harapan. Sabay tayong manalangin ng pagsuko ng ating puso at ng ating buhay kay Jesus. Kapatid, hindi church ang tatanggapin mo. Hindi si pastor ang tatanggapin mo. You're going to receive Jesus. And Jesus is the only one that you would need for you to be included in the family of God. For you to be called child of God. Kapatid, kailangan mo si Jesus. Maybe you have tried everything para ikaw ay magkaroon ng kasiyahan sa buhay, but you had failed. Why not try Jesus today? Because in Jesus, you will find new life. In Jesus, you will find change and transformation in your life. If you want to experience that, I want you to come. Let's pray together. Let's offer our hearts and our lives to Jesus. At kahit hindi mo tinaas ang iyong kamay,
Ngunit sa hapon ito, nararamdaman mo that God is, you can feel a knock in your heart. Kapatid, yan ay katok ng Diyos sa puso mo. At kung bibigyan mo siya ng pagkakataon, kaya niyang patunayan sa iyo na hindi ka nagkamali ng pinagkatiwalaan ng Diyos. If that is you, I want you to come. Give your heart and your life to Jesus. At kung ikaw man ay tila baga napalayo sa Panginoon, nanlamig ka dahil sa napakaraming bagay sa iyong buhay, ngunit nais mong manumbalik sa kanyang pag-ibig. Like the prodigal son, all you have to do is to make a decision. Decision to come back to your God, to your Father. And the rest will be up to Him. Kapatid, kailanman hindi ka lalayuan ng Panginoon. You are always welcome in the loving arms of our Heavenly Father. If that is you, I want you to come also. Give your heart and your life to Jesus. Sa mga kapatid po natin na lumapit dito sa harapan, nais ko pong kayo sumunod sa maiksing panalangin ito. Ito po'y panalangin ng pagsuko ng ating puso, ng ating buhay kay Jesus. Sabihin niyo po, Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo. At inaamin ko po na ako po'y makasalanan, na ako'y hindi matuwid sa iyong harapan. Ngunit sa hapon na ito, humihingi po ako ng kapatawaran mula sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo po ako. Baguhin mo po ako. Panginoong Jesus, ako po'y nananampalataya na ikaw ay namatay, ngunit muling nabuhay para sa akin. Sa oras na ito, tinatanggap kita sa aking puso, sa aking buhay, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Magmula po sa araw na ito, isinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Salamat po, Panginoong Jesus, sa pagpapatawad mo sa akin. Salamat po, Panginoong Jesus, sa buhay na walang hanggan. At salamat po sa mga pagpapala mo na ipagkakalob sa akin. Salamat po muli. Amen. Sabi po ng salita ng Diyos, ang sino man nakipagkaisa kay Kristo ay bago na lang. We welcome to the family of God. Palapakan po natin sila sa ating Panginoon. Hallelujah.